Okay, Bravers Dreamers, muli po, welcome po sa ating regular program, The Doctor is Online. Muli po, ako po ang inyong Medical Director, Dr. Victor Estueta. Binabati po kayong lahat. Masagana at saka po ang ligtas, masayang araw ng kagitingan. So, shout out po sa lahat ng mga bayani natin. Hindi lang po yung mga namatay, kundi po yung na po yung mga itinuturing na bayani ngayon, no? Atin po mga frontliners, mga kasama po mga doctors, mga nurses, mga medical personnel, lahat po kayo, kayo po ay tinuturing na mga bayani sa panahon po ng ating pinagdaraan ng pandemic ngayon. So, bukod po doon, tayo lahat ay dapat maging magating din, no, sa ating pong mga kaganapan sa ating lipunan. So, atin pong isa puso ang mga natutunan natin, ang mga itinaglaban ng ating mga bayani. So, sana po lahat tayo ay ligtas. Kundi lang po, muli ang ating pong mga protocols na ipinatutupad. At talaga pong nakakalungkot dahil record high na naman ng nakarang araw, ito pong mga bagong COVID cases natin. At siyempre, atin pong ginugunita din yung Nutrition Month. At para po maging malakas tayo, maging parang bayani na rin tayo, matulungan po natin ating mga frontliners, mapababa natin ang bilang ng COVID-19 cases. Tayo po ay magpalakas ng ating immune system. Nutrition Month, alisin po yung mga masasamang pagkain na akin pong ibinahagi sa inyo last Wednesday. Alisin po natin yon dahil ang mga itinuro ko po sa inyo, yung mga pagkain na yon ng mga merong preservatives, food additives, sobrang taas sa masamang uri ng mga taba, yung pong mga sobrang maalat, sobrang matatamis, ito po ay nakakalason sa ating pong katawan at nakakapagpahina po ng ating immune system, kaya po tayo ay nagiging prone ng isang tao sa mga infections, hindi lang po bacterial, kundi po viral, fungal, lalo po sa panahon yan. Usong-uso po ngayon ang fungal at viral infections bukod po sa COVID-19 dahil po sa panahon natin sobrang init. So kailangan maging malakas po ang ating immune system. So naka-face mask, naka-face shield, maghuhugas palagi ng kamay, physical distancing, at malakas ang inyong immune system, wala pong dahilan para mapapasok ang COVID-19 virus sa inyong katawan. Okay? So kahapon, pinag-usapan natin ano-ano po ba yung mga dahilan kung bakit humihina ang ating immune system? Ano-ano po yung mga pagkain na nakakapagpahina ng ating immune system? Ano nangyayari sa katawan kapag po tayo ay kumakain ng mga acidic na mga pagkain? Ano ang nangyayari sa ating immune system? Okay? Ano ang nangyayari po sa ating katawan kapag tayo po ay hindi alkaline ang katawan? Yung cancer, diabetes, heart diseases, ito po yung mga sakit na nakukuha ng mga tao ngayon dahil po sa mga uri ng pagkain na ating pong pinipili. So, ano po yung ating itinuturo? Ang basic rule of thumb to maintain pH balance, 80% alkaline forming foods and drinks at 20% lang po ang acid forming foods and drinks each day. So, ano po yung mga alkaline forming foods? Ito po yung mga prutas, mga gulay, yung mga pagkain, wala pong mga preservatives and food additives, mga artificial na mga sangkap na idinagdag ng tao para po sa baratang pagkain. Alisin po natin yon. At pinapayagan po natin na 20% acid forming, hindi naman po ibig sabihin lang yung mga pagkain na ginawa ng tao. Dahil po meron din mga pagkain na natural sources pero acid forming pa rin. So, itinuro ko po yun sa inyo noong mga nakaraang araw. Okay? So ngayon, ipagpapatuloy po natin ano po yung nakakatulong sa ating katawan para po maalis natin yung acidity, mabalansin natin ang pH at sabihin lumakas ang ating immune system, makalaban po ang katawan natin sa maraming uri ng sakit. Okay? So ngayon,
Binanggit po natin kahapon na ang number one na nagiging dahilan ng paghina ng immune system at maraming masamang epekto sa ating katawan kaya tayo nakakakuha ng maraming sakit ay yung pong ating stress, yung stressful lifestyle, yung modern lifestyle. Yan po yung ating malaking bahagi ng ating panahon ay inuukol natin sa ating modern lifestyle para po tayo ay sa trabaho, pagkatapos po kain ng mga masasamang pagkain, inuman, puyatan, diba? So, yung modern lifestyle. At ito po ay nagpo-cause ng stress. So, dami natin iniisip. Dami nating pinoproblema sa panahon ngayon, lalo na ang daming nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay, nawala ng pagkakakitaan, hindi malaman kung paano ang ating gagawin sa araw-araw para po mabigyan ng pangangailangan ng ating mga pamilya. Pero gusto ko rin pong kunin ng pagkakataon ito, no? Yung iba kasi masyado nang umaasa, no, sa mga ayuda-ayuda. Gumawa po tayo ng ating participation, ng ating din pong kakayahan para po sa ating mga pamilya. Huwag po nating iasa lahat ating mga problema natin sa yung pinapasa natin po sa gobyerno. Lahat naman ay ginagawa nila para maibigay sa atin yung mga pangangailangan natin. Hindi naman nila ginusul kung paano nangyayari po sa atin. Huwag naman pong lahat hindi natin. So, tayo po ay gumawa din ng ating para sa ating mga sarili. Okay? So, stressful lifestyle, stressful emotionally, physically, mentally, oxidatively, spiritually, yan po yung binagin natin mga iba't ibang uri ng stress. Ano po mangyayari sa inyo kapag po stressful, hindi kayo matutong mag-manage ng stress sa buhay, ayan ang nangyayari. Nangyayari po sa inyong mukha. At ano pong ending sa I see you. At pagkatapos ng ICU, no see me. Diba? So, matuto po tayong mag-manage ng stress. Okay? So, stressful lifestyle, kapag po talagang hindi nyo na kaya ang lahat ng stress sa buhay, ano po ang inyong dapat gawin? Uminom po kayo ng Togmodon. Togmodon. Siguro mga 3 beses maghapon, mga 20 beses. Togmodon. Ano po yun? Untog mo doon. Untog mo doon. So pagka hindi nyo na po kaya yung stressful lifestyle nyo, ayan, untog mo doon. Tog mo doon capsule. So mga ilang beses ang kaya po ninyo para po mawala yung stress. Okay? At kasi gayon, makakatulog kayo ng gusto. Ayun. Tanggal po ang stress po dito. Okay? Yan. So binanggit natin kahapon dahil po sa stressful lifestyle natin, acidic ang mga pagkain, masasamang uri ng pagkain, mga fast foods, mga puro sangkap na mga preservatives at food additives. Ano po ang sabi ng WHO? Cardiovascular disease is the single leading cause of death worldwide. Ito na po. No? At ito po ay pumapatay ng 7 milyong tao kada taon. Ito po yung statistics pa noong 2007. So mas marami pa po yan ngayon. Okay? At every year, 10.9 million people across the globe are diagnosed with cancer. So gusto niyo po ba? Yeah. Yan pong mga uri, example sa mga cancers na nakukuha po natin ngayon. Itong isang to, kumain lang po ito ng burger. Ito po, kumain ng French fries. Joke lang. At ito po, uminom ng soft drinks. So, yan po yung mga gusto nyong makakuha ng mga cancers. Ayan. Ingatan po ninyo ang inyong mga kinakain. So, Nutrition Month tayo, aralin po ninyo yung mga magagandang uri ng mga masustansyang uri ng pagkain. Hindi po mo sinabi doon sa pakete na galing na may mga litrato po ng mga lemon, apple, banana, kung ano mga gulay. Sigurado kayo na ito ay talagang galing sa mga natural sources.
tingnan po ninyo ang labels. Matuto po kayo magbasa ng mga labels ng mga bagay na binibili po ninyo sa mga groceries. Hindi po lahat. Minsan ho, nagliling lang tayo, nakalitrato lang po doon, gulay, prutas, pero hindi po galing sa tunay na prutas at gulay. Kinopya lang po, kinopya lang yung mga sangkap na meron sa gulay. Ginawa po ito sa laboratory, puro mga synthetic. Masama po epekto sa ating katawan. Okay? Yan. Cancer to be the world's top killer by 2020. Nangyari na po ito. Ay, 2010, sorry, 2010. At ngayon po ay 2021 na. Ito po ay number 1 na po sa buong mundo na pumapatay sa mga tao. Bagamat maganda na po ang technology natin ngayon, bagamat nababawasan na unti-unti ang pagkakaroon ng mga cancer, pero ngayon po ay natutukoy natin na the best pa rin yung pong natural way, natural approach, holistic approach sa pagsugpo ng cancer. Ako po personally, I do not recommend chemotherapy, radiation therapy. Surgery, depende po sa uri at depende po yan sa stage ng cancer. So meron po mga bagay na depende po sa situation, depende po sa condition ng pasyente. Pero generally, I do not recommend chemotherapy and radiation therapy. Ako po ay, sabi ko nga, isa po akong pharmacologist. Yan po ay talagang pinag-aralan ko ng gusto. Okay? Yan. More than 180 million people worldwide have diabetes. And this number is likely to more than double by 2030. Yan po ang sabi ng WHO. So, tayo po mag-ingat. Lalo na po yung mga may family history ng diabetes, mag-ingat po sa mga kinakain. Alam po niyo, madaling gamutin ang diabetes. At naniniwala po ba kayo na pwede nyo ma-reverse ang diabetes? Pwede nyo pong ma-reverse ang insulin resistance? Disiplina lang po sa pagkain. Exercise. And yun nga po, pagkain ng mga natural sources. Pagkain po ng mga masustansyang pagkain na natural na magpapababa ng inyong sugar level. Okay? So meron po tayong ibang lecture dyan, may iba po tayong series of seminars, discussions sa bagay na ito. Now in 2012, an estimated 1.5 million people died from diabetes. Ito po yung sabi ng WHO. At ano po yung mga complications? Complications sa mga diabetes. Kapag po kayo diabetic, lumalapot po ang inyong dugo. Kaya po ano ang nagiging response sa katawan? Ina-activate po yung inyong thirst mechanism. So napapansin nyo yung mga diabetics, inom ng tubig kasi gusto ng katawan inibalanse yung asukal. Kaya inom ng inom. Pag naman inom kayo ng tubig, ihi naman kayo ng ihi. So yun yung mga makikita yung sintomas ng diabetes. Polyphagia, ibig sabihin kain ng kain. Polydipsia, inom ng inom ng tubig. At polyuria, ihi ng ihi. At kapag malapot po ang inyong dugo, ano ang mangyayari? Malaki ang tsansa na magbara ang inyong mga ugat, mauwi po sa stroke at atake po sa puso. Yan po yung complications, malimit ng diabetes. At kapag po nabarahan ng mga ugat, lalo po sa bandang bahagi ng paa ninyo, tapos na sugatan, nagkaroon ng infection dahil nga po bagsak, no? Mababa ang blood flow and therefore yung blood supply doon sa mga tissues. So nagkakaroon ng pagkabulok, nawawala ng oxygen supply. So ganyan po nangyayari. Napuputol ang mga paa. Meron din sa mga daliri at kamay. And then, kapag nabarahan naman yung mga ugat niyo sa mata, ayan, nagkakaroon po ng pagkabulag. So yun po yung mga malalang uri ng complications ng diabetes. So ingat po sa pagkain. Okay? So ano po yung isa sa mga JC products na inire-recommend ko halos lahat ng patients ko, kahit hindi po diabetes, kahit po cancer, kahit po simpleng mga infections lang yan, upper respiratory tract infections, urinary tract infections, halos lahat ng pasyente ko
i-recommend ko na uminom po ng JC Organic Barley. Bakit po? Para po mabawasan yung ating pagkakaroon ng mga sakit sa ating katawan. Makabawas ng tsansa na tayo magkaroon ng acute and chronic diseases. Yung pong mga malalang uri ng sakit at yung mga sakit na panghabang buhay, pangmatagalan ang inuman ng gamot. Para din tayo makaiwas ng atake sa puso, makaiwas sa cancer. Ayan, mabawasan ang stress at lumakas ang ating immune system. So, hindi lang po sa pangmalalang uri ng sakit. Lahat ng bagay, kapag po tayo ay may mahinang immune system, ang dami po ninyong sakit na pwedeng makuha. Pero pag malakas ang inyong immune system, kahit po cancer, pwede niyong maiwasan. Kasi po, yung mga sundalo po ninyo malakas, lumalaban. Viral infections, bacterial infections, fungal infections, mga tawag dito, yung mga protozoans, lahat po ng uri ng mga sakit na makapasok sa katawan niyo ay pwede niyong maiwasan kapag malakas ang inyong immune system. And of course, to increase energy, nagpapalakas po ng katawan ang JC Organic Barley. Okay? So, binanggit natin, isa po sa mga effects, no, yung magiging epekto ng yung mga causes, stress at saka yung mga pagkain, yung pong acid-base imbalance. Ano po ba yung acid-base imbalance? Yung pong acid-base, ibig sabihin acidity, alkalinity. So ang katawan po, yan po ay sinusukat sa pamamagitan ng pH. Mula 0 hanggang 14. Yung pong kulay puti, ito po yung tinatawag na neutral pH. Yan po ay mula 7.35 hanggang 7.45. So napakaliit, no, yung range. Yan po yung normal na range ng ating pH. At dapat naandyan po sa range na yan ng ating pH, yung ating natural environment, para sa gayon po, yung mga cells ng ating katawan, normal na tatakbo. Normal po silang magtatrabaho sa loob. Wala kayong magiging problema sa inyong kalusugan. Kaya lang, ang problema, bawat minuto, bawat oras tayo po inom ng mga bagay na hindi maganda sa katawan, nagbabago, lagi hindi sumasala po sa neutral pH yung ating acidity at saka alkalinity. So, kapag po yan ay bumaba ng 7.35, papunta pong 0. So, habang bumababa papuntang 0, lalo pong tumataas ang acidity. At kapag naman tumaas, mas mataas sa 7.45 papuntang 14, lalo pong tumataas ang alkalinity. So nabanggit ko po na dapat ang katawan alkaline, masama din naman po yung sobrang alkaline ang katawan. Hindi rin po magandang tatakbo ang ating katawan, ang ating mga cells, ang mga mechanisms sa ating sa katawan, hindi po tatakbo ng maayos. Pero mas masama kapag po acidic ang ating mga cells, ang ating po mga ang natural environment ng ating katawan, mas masama po. Mas marami kayong sakit na makukuha kapag acidic ang katawan kaysa po sa alkaline. Okay, tanda po ninyo, dapat po nasa range po ng 7.35 or malapit po sa 7.35 hanggang 7.45. Basta kailangan po alkaline. Okay? Ang cancer cells, no, nabanggit ko na ito kahapon, hindi po nabubuhay sa alkaline environment. Kaya iyan po isa sa mga strategies na ginagawa ko po sa mga cancer patients ko. Ina-alkalinize po natin yung katawan ng cancer patient. Dahil natural pong mamamatay, tinatawag pong apoptosis. Mamamatay pong pusa ang mga cancer cells kapag na-maintain po ng isang cancer patient yung kanyang katawan ay alkaline. Okay? Hindi po nabubuhay ang cancer cells sa isang alkaline environment. So, kapag po tayo ay malusog, malakas, ang pH ating dugo, mga lymphatic systems, yung ating pong lymphatic fluids, yung cerebral fluids, spinal fluid,
at saka yung tinatawag na extracellular fluid. Yung pong kung saan nakalutang po yung ating mga cells, yung pag-itan po nun, ang tawag doon extracellular fluid. Yan po ay lahat sila alkaline from 7.1 hanggang 7.5. Okay, so yan po yung range ng pH kung saan malusog ang ating mga cells, malusog ang buong katawan. Okay? So kapag ang ang inyong pong pH ay bumaba na po ng 6.8, no? So tingnan po ninyo yung 7.365 or 7.4, ba? Ideal po 'yan, no? Yan po yung sinasabi natin kaninang ideal. So nandito po 'yan sa pag-itan, no? Ng 7 at saka ng 9. No? Pero yung normal pH range ay sabi ko po ay 7.35 hanggang 7.45. Kapag po yan ay bumagsak na ng 6.8, dyan na po nagkakaroon ng simulang pagkakaroon ng mga sintomas, ng mga sakit. At kapag yan ay lalo pang bumaba sa 5.8, cancer cells begin to form. No? Diyan na po nagsisimula yung mga cancer cells. So nabanggit ko rin, sa lahat ng tao may cancer cells at one point of their lives. Bakit po? Kasi may pagkakataon na masama yung mga kinakain natin, pumupunta po sa 5.8 yung mga yung pH ng ating katawan. Eh lalo na po pag uminom kayo ng soft drinks, tapos yung soft drinks, sinamahan nyo ng cake, ng ice cream, eh di lalo na mababa. So, may mga pagkakataon na hindi pa ninyo, o di pa kayo nagkakaroon ng sintomas ng cancer. Bakit po? Kasi hindi pa, pag nagpa-test kayo, hindi pa nade-detect nung test yung pong mga bilang ng cancer cells. Para po ma-detect yan, kailangan umabot ng billions yung number ng cancer cells sa katawan para po maging positive po sa mga test. At kapag naman yan ay bumagsak na ng 3.5, it cannot sustain life. Pagka ganyan na po. So sa ospital, sa ICU, yan po tinitingnan lagi ng mga doctors. Kapag tinest po yung dugo po ninyo at nakita na yung acidity, na yung pH ng dugo nyo ay pababa ng pababa, yung sinasabi na po na hindi na maganda, critical na yung condition, bumili na po kayo ng lote sa forest sa Eternal Gardens o kung saan man yung mapipili. It cannot sustain that. So, dinadaan ko lang po minsan sa patawa, pero ingatan po ninyo, huwag po kayong palaging kumakain ng mga acidic na pagkain. Mga acidic na inumin. Iwasan po. Okay? So, acidic foods, ayan. Yan po yung mga malimit na kinakain ng mga tao ngayon. No? Lalo na yan, every week, ito, i-order. Ngayon, dumakas. So, yan ang mga malimit na kinakain. So, tuwan-tuwa po. Ito, ang mahal po ngayon ito. Acidic yan. Pero malungkot po siya ngayon. Pero mukhang masaya naman dito. Alam niyo po ba kung ano pangalan nito? May pangalan po yan. Ninya. Ninya po ang pangalan niya. So, nagmahal. Mabuti nga, di ba? Sorry po ha, pero isa sa magandang epekto ng ECQ yan, nagmahal ang mga baboy. In a way, sa positive side, nababawasan kumain ng mga tao ng mga ganitong uri ng pagkain ng mga baboy. So, ano ginagawa nila? Nakikita ko, bumibili na lang sila ng isda, gulay. No? Meron akong kakilala dito sa kapitbahay namin, araw-araw, talong, okra, mga puno ng gulay. Di ba maganda yon? So, isa sa magandang epekto ng ECQ, nabawasang kumain ng mga sasamang bagay yung mga tao. Dahil isa pa, nabawasan uminom ng mga alak yung mga tao kasi may liquor ban, di ba? So, kung isipin natin, yun ang isa sa mga pero yun ang malimit inireklamo ng mga tao naman. Hindi daw sila makakain ng baboy. Hindi daw sila makainom ng alak. Pero, ito eh talagang gusto mangyari sa atin para po maging malusog ang mga tao. Okay? So, eto, yung binanggit ko kahapon, in order to neutralize a glass of cola, di ba, mga soft drinks, kailangan nyo uminom ng 32 glasses of high pH alkaline water. Okay? So,
Kapag po yung ating pong dugo, di ba? Sa ating bone marrow, ito yung stem cell, para po maging normal po yung dugo natin. Mangangailangan kayo ng folate, so folic acid plus vitamin B12. So magkakaroon po ng normal cell division, magiging normal po ang inyong dugo. Pero kapag kulang kayo ng folic acid at meron kayong vitamin B12 deficiency, yung pong cells ninyo hindi po normally magdi-divide, magpo-produce po kayo ng megaloblastic blood cells sa tinatawag. Hindi po normal. Ito normal, nakikita po ninyo, bilog-bilog, hiwa-hiwalay, yan po yung normal red blood cells, alkaline. No? Alkaline po ito. So ito po yung itsura ng normal na red blood cell. Ito po ay mayroong sickle cell anemia. No? May problema po sa development ng dugo, kaya tinawag na sickle cell kasi po ang itsura ay parang karet. Sickle cell anemia. Okay? So kapag acidic ang dugo ninyo, ano nangyayari? So ito yung ginagawa ko sa live blood analysis kapag po tayo ay nung hindi pa pandemic, ito po ay ginagawa kong demonstration sa mga tao kapag acidic, kumukuha tayo sa audience, kung sino po ang gusto mag-volunteer na magbigay ng sample ng dugo. Kapag acidic ang dugo po ninyo, ganito nangyayari, nagdidikit-dikit ang mga red blood cells. Ang tawag po dito ay Rolu formation. Rolu formation, nagkakabit-kabit, nagpapatong-patong para pong pinagpatong-patong na barya. Para pong pinagpatong-patong na donut ang inyong red blood cells. Hindi po katulad kapag normal ang red blood cells po ninyo, makita nyo hiwa-hiwalay, bilog-bilog, hiwa-hiwalay sila. Okay? Yeah. So, ano po ang dapat nating gawin? So, yan nga po sa Nutrition Month, kailangan, sabi ko po, tayo ay pumili ng mga masustansya at mga pagkain na makabubuti lang po sa ating kalusugan. At para po mangyari yun, kailangan nakakain tayo araw-araw ng mga nakakakuha tayo ng mga lason araw-araw sa mga pagkain, inumin, ginagamit sa katawan at sa ating paligid, sa ating hangin. So araw-araw din dapat po tayo ay mag-detox. Dapat tayo ay mag-cleanse. Mag-detoxify, ibig sabihin mag-alis ng lason sa mga cells at mag-cleansing, ilabas po ito sa ating katawan. So meron tayong huwalay na lecture, meron tayong huwalay na seminar for detoxification and cleansing kung saan itinuturo ko kung ano yung mga dapat yung gawin for effective detoxification and cleansing process. Okay? So abangan po ninyo yan. So, sabi nga po ni Hippocrates, yung father of modern medicine, let food be your medicine and medicine be your food. Yan po yung ating sinusunod. Matagal na po itong sinabi. Matagal na pong sinabi ito ni Hippocrates. Years ago na, thousands of years ago, hundreds of years ago, sinabi na niyo ito. At ang maganda daw po na maging yung modern, yung future doctor daw po, dapat ito yung ibinibigay sa mga pasyente. Hindi po galing sa mga laboratories. Hindi po palilit synthetic. Dapat po daw ang ginagamit na gamot sa mga sakit ng tao ay pagkain. At pagkain ang gamot sa mga sakit na nakukuha natin. Okay? So, food can be a strong medicine. Napatunayan ko po ito. Napatunayan ko po sa practice ko mula pa noong 2005 ng integrative medicine and natural health. Okay? So, isa sa magandang product ng JC, ito pong ating JC Organic Barley. Ito po ay hindi lang basta supplement, ito po ay isang whole food concentrate. Whole food dahil po wala pong ibang sangkap, lahat po kinuha doon sa dahon. Okay? At ito po ay noong biblical times pa. Binanggit na po ito sa Bible na talagang iminumungkahi or ipinapayo na tayo po na kumain ang mga tao noong panahon na yon ng barley. No? 37 times po yan nabanggit po sa Bible. At yan po ay sinasabi na makapagdudulot ng magandang paglusugan. 37
sources na kung saan binanggit ang salitang barley. Okay? So sa panahon naman natin ngayon, si Dr. Yoshihide Hagiwara, isa po siyang doctor, scientist, inventor, pharmacologist, katulad ko. Siya po yung authority sa barley. Ang dami po niyang ginawang pag-aaral, mga clinical trials, ang dami po niyang pag-aaral na ginawa sa mga bata, sa matanda, sa iba't ibang uri ng sakit. Pinatunayan niyang napakaganda po sa ating kalusugan ng barley grass. At sinabi po niya na barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. So ibig sabihin, ang JC Organic Barley ay pwede yung ibigay sa mga sanggol hanggang sa pagtanda. Every day, maganda po na nagtitake tayo ng barley. Ako po, hindi lang naabutan, katatapos ko na pong uminom kanina ng umaga ng barley, at ngayon naman po, may nakahanda sa aking green tea. Napakasarap. Nagpapaganda po ng boses ko. Okay. So, from infancy to elderly, from infancy to adultery. So, pwede pong uminom, pwede pong kumain ng barley grass. Okay? So, ano po ba itong JC Organic Barley? So, meron po tayong capsule form. So, ayan ha, tingnan po ninyo. Ang laman lang po niya ay 500 milligrams na barley. Wala pong ibang kasama. Yung capsule na ginamit po sa JC Organic Barley ay yari po yun sa gulay. Kung tawagin po ay Vegecaps. Galing din po yun sa gulay. Okay? Meron din po tayong JC Organic Barley Juice Powder. Ito po naman ay mayroong kasamang stevia. Ito pong stevia ay isang natural na halaman na 100 times sweeter than table sugar. So kahit konting-konti lang po yan, matamis na. At hindi po tayo dapat mag-alala, yung mga diabetics, hindi dapat kayo mag-alala dahil hindi po ito nakaka-apekto sa inyong blood sugar level. Okay? So meron tayong katibayan ng ating pong meron tayong certificate ng ating pong JC Organic Barley ay 100% natural, 100% organic. Wala pong ginamit na mga preservatives, mga insecticides, mga herbicides, yung po mga chemical na mga ini-spray para po nung panahon na sila ay nakatanim. So, natural lang po ang method ng pagtatanim na ginamit sa pinadadala po sa ating barley from New Zealand. Ayan. Yan po yung taniman kung saan, sa New Zealand, kung saan po kinukuha, inaangkat natin yung ating pong JC Organic Barley. At makikita niyo po ang ating pong mahal na President and CEO ng JC, ang ating pong napakabait, napakagwapo na Mr. Jonathan Cho. At ito naman po yung presidente ng company, ng partner natin na nagbibigay, sinisiguro na yung barley na darating po sa atin ay talaga pong 100% sa kanilang standard ay sumusunod. Okay? So, ayan. Sinusuri po maigi yung pong barley natin. Tinitingnan po yung chlorophyll content every day. Sinusukat po yan kapag ka po mababa sa standard sila yung chlorophyll content, hindi po yan pinadadala sa atin. Okay? So, yan. Yan po dyan kinukuha po yung ating JC Organic. So, yan po yung mga ibang kasamahan natin, mga partners natin sa New Zealand. Ako, sayang. Kung hindi nag-pandemic, may pangako sa akin si Boss Joe na sasama po niya ako dun sa sa New Zealand. Kaya lang, parang mataas ata ang COVID-19 cases sa New Zealand. Ewan ko lang. Okay, Boss Joe, pag nawala pandemic, yung promise mo sa akin. Okay. So yan.
ang lawak, napakalawak ng uh, taniman ng barley sa New Zealand. Kung di lang po siguro nagkaroon ng pandemic, hindi tayo magkakaproblema sa supply. Kaya lang po, gusto kong kunin ang pagkakataon na ito na be patient lang po. Ginagawa po ng ating pong presidente, ng ating pong Vice President and CFO na si Carlito Macadangdang, lahat ng pwedeng lang magawa para po magtuloy-tuloy yung supply natin ng barley. No? Nagkaroon lang po ng problema sa shipment kasi naging mahigpit po kasi ang shipment. So, hintay-hintay lang po tayo. Okay? So, ayan. Ano po ang Premier Organic Barley? Ito po ay 100% young. Young. Bakit young? Kasi ayon sa pag-aaral ni Dr. Hagiwara, yung pong first 4 inches, no? Yung first 4 inches, na barley, na dahon ng barley, yung po yung pinukuha nila na pag-aralan na concentrated po yung lahat ng mga ingredients ng barley pagka po first 4 inches pa lang. Kaya yung po yung pinukuha, inaani na po agad yung first 4 inches, bata pa lang. Kasi po mas mataas yung pong mga ingredients, yung mga vitamins, minerals, enzymes, amino acids, mga phytochemicals, phytonutrients, mga antioxidants, mataas na pag-aralan po yan ni Dr. Hagiwara sa first 4 inches. At organic, dahil hindi po ginagamitan ng mga pesticides, mga herbicides sa panahon ng pagtatanim. From New Zealand. Bakit New Zealand? Bakit hindi US? USA? Bakit hindi Canada? Bakit hindi China? Bakit New Zealand? Kasi po, pinag-aralan sa buong mundo. Lahat ng barley grass from all over the world at napatunayan pinaka-the best po ang quality ng galing po sa New Zealand. Maaring dahil po sa soil quality, dahil po sa paraan ng pagtatanim, yun po yung nagpapaganda sa quality ng barley grass. Okay? Ito po ay highly alkaline. Kaya po kapag iniinom po ninyo everyday, yung katawan po ninyo ay ma-maintain din na alkaline, especially for cancer patients. Bioavailability, madali pong nakukuha ng katawan. Bakit po? Kasi powder form na siya. Hindi nyo na kailangan nguyain. Juice form or capsule form, mabilis po siya ma-absorb. Mataas po ang kanyang protein content, mayaman po sa enzymes, mayaman po sa natural chlorophyll, at mataas po ang kanyang antioxidant content, antioxidant level. Ano po ba yung antioxidant? Ito po yung kumakalaban sa mga free radicals, ito ba? Yung free radicals ay pinagdudulot ng maraming sakit sa ating katawan. Nakukuha po natin yan sa ating makinakain, sa ating po mga nalalanghap na hangin, at sa maraming bagay. So kailangan marami tayong antioxidant sa katawan. Ang katawan po natin ay sadyang gumagawa ng antioxidants. Sa proseso na ginagawa ng katawan sa mga cells natin, nagkakaroon tayo talaga ng antioxidants coming from the food and from the drinks we eat and take every day. Kaya lang, sa panahon natin, na-overwhelm po yung katawan natin, yung mga mechanisms sa katawan natin, na-overwhelm, na-overburden dahil po sa pagkain, sa masasamang inumin, sa mga nalalanghap natin sa hangin. Talong-talo yung katawan natin kaysa po doon sa level ng antioxidants na naproduce ng katawan. So kailangan natin ng outside sources ng antioxidants para po malabanan itong mga bagay na ito, itong mga free radicals ito. At ito pong antioxidant value ng bawat pagkain ay sinusukat po sa pamamagitan ng ORAC value, ORAC, Oxygen Radical Absorption Capacity, or Oxygen Radical Absorptive Capacity. At ito po ay sinusukat per 100 grams ng anumang bagay na pagkain or inumin na inyong sinusukat. Tingnan po ninyo, i-compare natin. Ang prunes, per 100 grams, ang kanyang ORAC value ay 5,770. Ang raisins,
2,830. Ang kale, 1,770. Ang spinach, 1,260. At ang grapes, 739. Pero tingnan po ninyo ang JC Organic Barley. Tumataginting pong 25,500 ang kanyang antioxidant value. Ano po ibig sabihin? Mas marami siyang mga free radicals, mas marami po siyang lason na maaalis sa ating katawan kapag araw-araw niyo po itong iniinom. Okay? At ano po ang sabi ng USDA? No other food can give you this antioxidant protection. Wala. Ito po yung sabi ng USDA. Okay? So, scientific facts, ayon po sa pag-aaral ni Dr. Hagiwara, tingnan po niyo ang daming minerals, vitamins, enzymes. Ito po ang isa po sa napakagandang quality, isang napakagandang characteristic ng JC Organic Barley. Ang daming enzymes. Ilan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 enzymes. At yan pong mga nakikita nyo mga naka-highlight, yan po yung mga magandang mga enzymes na malimit po ay hindi nakukuha sa mga pangkaraniwang kinakain po ng tao araw-araw. Amino acids, 18. Diba? So, ang dami. Napakaganda po ng ingredients, mga sangkap na makukuha po ninyo sa JC Organic Barley. Okay? Sabi ko kanina, mataas po ang protein content ng barley. Ang katawan natin, nangangailangan po ng 21 amino acids para po magamit sa lahat ng proseso na ginagawa niya araw-araw. Ang JC Organic Barley, meron pong 18 na amino acids. Eh Dok, di kulang ng 3. Hindi po kulang kasi yung 3 ay sadya pong ginagawa ng katawan sa loob sa pamamagitan po ng 18. Kino-combine niya, yun po yung essential amino acids. So, nakakuha nyo pa rin po yung 21 amino acids mula po sa JC Organic Barley. Okay? So, kumuha po kayo ng pare-parehong timbang ng ganitong mga gulay, pagkain, prutas. At ikumpara nyo po sa parehong timbang ng barley grass, sukatin po ninyo yung protein, makikita nyo po, pinakamataas ang makukuha nyo po sa barley grass, 45.2. Diba? Kumuha po kayo ng pare-parehong timbang ng ganitong mga uri ng gulay at prutas, masustansya na po ito. Ikumpara nyo po sa parehong timbang ng barley grass, ang mineral content, makikita nyo po, mas mataas sa parehong timbang ng barley grass. Okay, so napakaganda po, napakasustansya po nitong barley grass. Kumuha po kayo ng pare-parehong timbang ng ganitong mga gulay, prutas at pagkain at makikita nyo po mas mataas ang content na makukuha po ninyo sa JC Organic Barley. Okay? Ganun din po sa mga vitamin content, mas matataas ng value na makukuha nyo kapag ikinumpira nyo po sa mga masustansyang gulay at prutas. The same volume, the same weight, dry weight, makikita nyo po napakataas ng makukuha po ninyo sa JC Organic Barley. Okay? Mga diabetics, good news. Ang JC Organic Barley po ay mataas sa chromium at vanadium. Ano po ba yung chromium? Alam nyo, dati hindi po ito pinapansin ng mga conventional doctors, itong chromium. Kaya sila kapag nagbigay ng mga gamot sa mga diabetics, puro mga synthetic. Pero lately, na-discover ko, yung pong mga conventional doctors ngayon, nagbibigay na rin sila ng mga supplements na mataas sa chromium. Kaya lang, ang problema, nakita ko, malimit, yung po synthetic pa rin. Galing din po sa laboratory, yung chromium na ibinibigay at saka yung vanadium, kinopya lang. Hindi po tulad dun sa ating sa barley, yung chromium at vanadium, galing po sa barley. Natural. Ito pong chromium
ay isang mineral na kailangan ng katawan for insulin production. At kapag kulang po kayo sa mineral na ito, hindi po nakagagawa ang mga cells po ninyo at nagagamit ng tama ang insulin. So, yung chromium, yan po yung parang tumutulong sa yung insulin nating travel guide to get to more doors and always the key that the travel guide uses to unlock our cells to the blood sugar para po mas maraming asukal ang makapasok sa loob ng cells. Magamit po ito to produce energy. Ito po namang vanadium, ito naman po yung nag-a-activate ng mga insulin receptors kung saan kumakapit yung insulin. Siya naman po yung nagtatama, siya yung pinaka parang susi. So magkatulong po ang chromium at vanadium para po magkaroon ng insulin production and at the same insulin utilization. So kasi po, yung type 2 diabetics lalo na, meron kayong insulin resistance. So lumalabas lang po yung insulin pero hindi po siya tumatama, hindi po siya nakukuha, hindi po siya kumakapit sa mga insulin receptors. Tama ang susi pero may defecto po yung receptor. May defecto yung susian kaya hindi po rin po mabuksan yung pinto para po makapasok ang sugar. At tulad kahapon, para lang po yung kahapon, may pasyente po akong inoperahan doon sa loob. Nagka-problema po yung susian. Tama naman yung susi, hindi mabuksan. Kasi po may problema pala doon. May tornilyo pong natanggal doon sa loob ng lock. Nakulong po ako doon sa loob ng operating room ko, yung aking pong consultation room. So, ganyan po magtrabaho ang chromium at saka yung vanadium. Okay? So, ang JC Organic Barley, at tulad din po ng ibang products ng JC, sinisiguro po natin na sumusunod po sa principles of natural healing. Ano po yun? Una, ang JC Organic Barley, tulad din po ng Ashitaba, tulad din po ng Green Tea, High Life, 4Green, sila po ay nagre-restore ng alkaline environment. Sila po ay nagde-detox at nagde-cleanse ng mga laso, no? Inaalis sa ating mga cells at inaalis po sa ating katawan. At nagbibigay ng nutrition sa mga cells para po normal silang tumakbo. Normal po silang magtrabaho. Yan po yung principles of natural healing. Kapag yan po ay nasusunod ng isang product, normal po na naibabalik sa katawan lahat ng mechanisms and therefore nakakalaban. Ang katawan po natin ay mayroong capacity to heal itself through these processes. So the body has the capacity to heal itself naturally. So kapag naibigay nyo lahat ng kailangan ng katawan to heal itself, wala kayong magiging problema. Kung saan po kayong gagaling. Okay? So, sino-sino po ang makikinabang sa paggamit po ng JC Organic Barley? Number one, yung po mga kababaihan during their childbearing years, yung mga gusto pong mag-anak. So, bago po sila mabuntis, ihahanda na yung kanilang katawan para po sila ay magbuntis ng normal. Sino pa? Yung mga babaeng sobrang magregla. 8 araw ang regla, 8 beses nagpapalit ng napkin, marami po kayong dugo na nawawala. Kailangan niyo po ng JC Organic Barley. Yung po mga buntis, yung po mga nagbe-breastfeed, kailangan niyo po ng JC Organic Barley. Kasi po, nakakatulong sa nutrition ng fetus at kapag nanganak kayo, maganda po ang naidudulong po dito sa mga sanggol. Kasi po, maganda yung quality ng milk na pupundos sa mga breast. Sino po yung nag-breastfeed? Ako lang? Dati po kasi yung mga kababaihan nakadipa lang ganyan. Ano po bang kasalanan ko? Araw-araw na lang po ako ganito. Nung kasi si baby, nag-breastfeed sa kaliwa, si daddy sumasabay sa kanan. Sino mas malakas mag-breastfeed? Si daddy, siyempre.
So nauubusan ng gatas si baby. Kaya mas naunang lumusog at lumakas si daddy kaysa kay baby. Mas naunang dumapa at dumapang si daddy kaysa kay baby. Kaya mga mami, unahin niyo po lagi si baby. Inuuna niyo lagi kasi si daddy. So ano nangyayari? Ano nangyayari? Kapag laging si daddy ang inyong inuuna, ano po ang nangyayari kay baby? Ayaw na, nawawalan na. Kasi naunang mag-breastfeed si daddy, naglalasang sigarilyo yung breast ni mami. So ayaw na ni baby na mag-breastfeed. So lalo na kapag nakainom si daddy, so habang nagiinom, naninigarilyo, pagkatapos magbe-breastfeeding, so yun ang nalasahan ni baby. Ayaw nang mag-breastfeed. Diba? So yan, nangyari sa mga mami, unahin lagi si baby. Okay. Sino pa ang mga kailangan ng JC Organic Barley? Mga overwork, mga stressful people, di ba? Nabanggit ko na nakababawas ng stress pag nag-take po kayo ng barley dahil po yung mga ingredients, mga micronutrients, nakakatulong po para ma-normalize yung hormone level ng inyong katawan. Those people with very low energy intakes, at kasama rin po dito yung mga elderly people, mga senior citizens. Shout out po sa mga senior citizens. Mag-take po kayo araw-araw ng JC Organic Barley. Lalakas po kayo. Kasi habang umiidad, habang tumatanda, nababawasan na po yung ating mga enzymes sa katawan, nababawasan na yung mga vitamins, minerals, humihina na kain. Kaya po, sa pamamagitan po ng JC Organic Barley, na ibabalik niyo po itong mga kulang na ito at makakapag-zumba uli kayo, makakapag-date uli kayo po lahat. Si Kapitan, nanunumbalik, masiging masigla, kasama ng dalawang barangay tanod. Yung inyo pong mga, sa mga babae naman, yung po inyong mga tahong at mga talaba, nagiging masustansya. Pag mag-e-enjoy ang mga kalalakihan dahil masustansya ang mga tahong at talaba, tuwang-tuwa si Kapitan. Okay, sige. Sino pa? Yung mga vegetarians, hindi po lahat ng kailangan ng katawan ay makukuha nyo lang po sa mga vegetables. Kailangan nyo rin po ng prutas, kailangan nyo rin po ng proteins, kailangan nyo po yan sa pamamagitan ng mga isda, so sa mga meat din. So, kailangan po, kung ayaw nyo kumain ng mga ibang mga uri ng hayop, bukod po sa inyong mga kinakain lang ng mga gulay, sa pamamagitan po ng JC Organic Barley, yung makukuha po ninyo sa mga isda at sa ibang mga meat product, meron din po yan sa JC Organic Barley. Yung pong mga hindi naiinitan ng araw, yung pong pagpapasok sa trabaho, hindi pa sumisikat ang araw, uuwi ng bahay, nakalubog na ang araw. So, kulang sila especially sa vitamin D. So, hindi po na-activate yung vitamin D sa katawan, humihina po yung immune system, humihina po yung mga buto, humihina po yung mga joints. Okay? People with lactose intolerance and other forms of allergies. Kailangan nyo po ng JC Organic Barley. At yung mga newborns, mga growing children, bigyan nyo po ng Premier Organic Barley. Tumatalino po. Bukod sa lumalakas, nagiging malakas ang immune system ng mga sanggol at ang mga bata, no need for vaccination. Alam niyo naman po ako ay hindi advocate ng vaccination sa mga sanggol, sa mga bata. Kapag lumakas po ang immune system ng mga sanggol at ng mga bata, no need for vaccination. Ito ay personal ko po nasa sa inyo po yan, you decide. Ako po, yung anak ko kahit isa, wala pong vaccination. Hindi ko po pinayagan. Kasi po, hindi po alam ng karamihan na ang mga vaccines, bukod po sa, may magandang sangkap sa vaccine, kaya lang, meron po mga sangkap yan na hindi nyo po alam na nagpapasama po
sa kalusugan ng mga sanggol at ng mga bata, lalo na po sa utak nakakasira. So meron na naman tayong hiwalay na lecture dyan, no? Schedule po natin. So bukod sa lumalakas ang immune system ng mga sanggol at mga bata, pag binigyan niyo po ng Premier Organic Barley o ng JC Organic Barley, nagiging matalino ang mga sanggol. Imagine po, 1 month pa lang, nakakapagsalita na sila ng mama. Ikalawang buwan, nakakapagsalita na sila ng papa. Ikatlong buwan, nakakapagsalita na sila ng dede. Ika-4 na buwan, nakakapagsalita na sila ng yaya. At ika-5 buwan, take note, ika-5 buwan, pag binibigyan nyo araw-araw ng JC Organic Barley, nakakapagsumbong na yung sanggol. Ano isinusumbong ng sanggol? Mama, si papa, dede, yaya. Ang galing, di ba? Naging matalino yung sanggol. Bigyan niyo po ng JC Organic Barley ang mga sanggol, isusumbong kung ano ginagawa ng kanilang mga daddy kapag wala si mami. Okay? Yan. So ano pa? So yan, no? Ito po ang mga patunay. Mga pasyente ko po na binigyan ko po ng JC Organic Barley. Ito po ay namiligro. Premature po yung baby na yan. Halos po I think more than 2 months na nasa ICU po itong sanggol na ito. At binigyan po ito ng barley habang nasa ICU sa pamamagitan po ng NGP. No? Binigyan po siya at nabuhay po itong sanggol na ito, nabuhay. Okay? People with medical conditions, acute and chronic diseases, yung pong mga merong malalang uri ng sakit, cancer, arthritis, diabetes mellitus, mga na-stroke, may sakit sa puso, bigyan nyo po ng JC Organic Barley. Yung pong mga nagkasakit dahil po may masamang, malimit po, may problema sa kanilang diet, masama yung kanyang kinakain, yung mga obese, yung may obesity, may overweight, yung pong mga naninigarilyo, yung pong mga manginginom, maganda po na kayo ay mag-take ng JC Organic Barley. Bakit po? Dahil po ang JC Organic Barley ay nagde-detox, sila po ay nag-cleanse yung mga lason na nakukuha nyo sa mga masasamang uri ng pagkain, sa mga masasamang uri ng inumin, sa sigarilyo, sa alak, naaalis po yan unti-unti ng JC Organic Barley. Kaya mainam, maganda na araw-araw kayo po ay nagte-take ng JC Organic Barley. Okay? So, summary, ano po yung ating pong pinag-aralan ngayon? Dapat po ang katawan ay alkaline. Pag alkaline ang katawan po natin, tayo ay malusog, masigla. Dahil po nako-correct po yung acid-base imbalance. So nagkakaroon po ng balance yung acidity at alkalinity. So nagkakaroon tayo ng more energy, more vitality, at tayo po ay nakakagawa. Masigla pong gumagalaw. Very productive po yung ating araw. Okay? So, lagi pong kumain ng mga alkaline foods, iwasan ang mga acidic foods. So, generally, yung pong ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, mga gulay at prutas, sila po ay alkaline forming foods. Sinabi ko alkaline forming, ha? Ibig sabihin po, kahit na po sila ay acidic, kapag tinest po ninyo, katulad po ng mga citrus fruits, sila po ay acidic pag tinest po ninyo. Pero alkaline forming po sila. Kapag kinain po ninyo sa loob ng katawan, may mechanism sa katawan, sila po ay nagiging alkaline. Nagiging maganda po ang epekto sa ating kalusugan. Iba po yung alkaline, iba yung acidic foods, iba yung alkaline forming at saka acid forming foods. Yung mga acidic, yung mga synthetic na mga pagkain, talaga po sila, acid forming po sila. Pero merong mga acidic na mga fruits and vegetables, pero sa loob ng katawan, alkaline forming po sila. Ha? So, generally, ang mga prutas at mga gulay ay alkaline forming foods.
Alkaline food sila and at the same time, alkaline forming foods. Okay? So, ang katawan natin ay, siyempre, buhay. At dahil buhay tayo, we require living food. At pag sinabi natin living food, ang ibig sabihin noon, raw food. Hindi po dapat niluluto yung atin pong pagkain. Eh siyempre, hindi naman tayo makakakain ng hilaw na karne. No? Ang sinasabi po dito, yung raw food diet, yung pong mga raw and freshly extracted vegetable and fruit juices. Oh, hindi ibig sabihin na hindi lutong karne. Ang tinutukoy lang po natin dito, yung mga living food, yung pong mga fruit and vegetables, yung raw, freshly extracted raw food, raw fruits and vegetables. Okay? Bakit po? Kasi po, ang mga enzymes sa mga gulay at prutas kapag umabot na po ng 48.8 degrees centigrade, patay na ang mga enzymes. Namamatay po sila. Eh kapag po nagluluto kayo, kumukulo, ilang degrees centigrade na po yon? 100 degrees centigrade. Eh di sirang-sira na kasi 48.8 pa lang sira na eh. So mas maganda po matuto tayong uminom ng mga freshly extracted raw fruits and vegetable juices. So ano po yung ating recommendations? Eat 1 pound of raw vegetables a day per 100 pounds ng body weight. So, yan po, tumatakbo ng mga 5 to 8 glasses per day. So, kayo na pong bahalang magtimbang sa inyong mga katawan at yan po yung inumin po ninyo, makikita po ninyo, kahit mga every 2 to 3 hours, inom kayo ng mga raw food, fruits and vegetables, mga juices. Kahit po salad, okay lang po yun. Kahit hindi juice form, mag-salad po kayo. So ang ating recommendation, consume at least 70 to 80% fresh food and 20 to 30% lang po yung cooked food. Okay? O ito binanggit ko, hindi lahat ng malinis na tubig ay mabuti sa katawan. You drink alkaline water. Kung walang alkaline water, the next best type of water is yung purified water. Hindi nga po ako masyado pang nagre-recommend ng mineral water. Kasi pag sinabing mineral water, of course may mineral. Eh, may mga tao na meron kayong mataas na sangkap na sa katawan yung mineral, eh kapag maya po ininom yung mineral water, eh nakapagdudulot din ng masamang epekto. So lalo na kapag uminom kayo ng distilled water. Avoid distilled water. Okay? Yung pong distilled water, yan po yung ginagamit sa mga baterya ng sasakyan. Yan po yun na doon sa loob. Kaya po nag-generate ng voltage yung yung distilled water. Okay? Huwag po kayo. Yung pong mga batteries na ginagamit nyo sa inyong mga gadgets, distilled water po ang laman nun. Okay? So, yan nga po yan ang nagiging problema kasi po doon kami nag-aaral ng medisina sa College of Medicine, yan po yung mga unang itinuro sa amin na kailangan distilled water bibigay sa mga sanggol, distilled water bibigay sa mga tao. Pero masama pala epekto. So over the years na patunayan, hindi maganda ang distilled water sa ating kalusugan. Okay? So, ano pong dapat nagagawin? Pagkagising sa umaga, inom agad ng tubig. Bakit po? Ang inire-recommend natin, 1 liter upon waking up, 1 liter of alkaline water. So, ang dami naman po. Hindi po. Ganito lang pong karami ang distilled. Ganito lang pong karami ang 1 liter. Ito po, sukat ko po ito, 1 liter. Kaya po ito, lagi nasa tabi ko kasi tatlong ganito po sa buong maghapon, iniinom ko. At least 3 liters of water. Paano po mangyayari yon? So 1 liter upon waking up, 1 glass before and after meals, 1 glass before and after snacks, 1 glass before and after taking a bath,
and 1 glass before bedtime. So sa buong maghapon, at least naka 3 liters kayo. Depende pa yan, if you're very active the whole day, mas marami kayong dapat na inumin na tubig. Lalo po sa panahon ngayon, ha? Mag-ingat po kayo. Lalo pagka mga bandang 9 a.m., 10 a.m. hanggang 3 p.m., sobrang init po ng panahon natin ngayon. Ang dami ko na ditong pasyente, nag-high blood, na-stroke, nagkaroon ng heat stroke. So kailangan marami tayong tubig na iniinom sa panahon ngayon. Mas mahigit pa sa 3 liters of water para po ma-hydrate. At yung mga hayop nyo, kaya po ako, yung mga tao ko dito, laging yung mga aso po namin, merong nakalagay na laking tubigan para they can always drink pagka po ganitong panahon. Kaya ang dami rin pong nakakagat dahil ng mga hayop, ng aso, pusa, dahil irritable po silang yon, irritable po sila ngayon dahil po sa init ng panahon. So anong meron sa tubig? Bakit kailangan inom ng tubig? Marami kayong sakit na mapapagaling lang dahil sa tubig. At marami kayong sakit na mararamdaman dahil kulang lang sa tubig. Yung pong lalo na malimit na nagkakasakit sa ulo, sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng high blood pressure dahil minsan sa kulang lang sa tubig. So ano meron sa tubig? H2O, oxygen. Yung oxygen, pag uminom kayo niyan, yung oxygen sa tubig, in 30 seconds, nasa dugo na po yan. In 1 minute, nasa utak na yan. In 10 minutes, nasa balat na yan. At in 20 minutes, nasa atay, sa puso, at bato na yung oxygen na yan. So pag gising nyo pa lang sa umaga, tuwang-tuwa na ang inyong mga cells dahil binigyan nyo agad sila ng kailangan nilang very important na gagamitin nila para sa lahat ng mechanism sa cells, yung oxygen. So, magiging healthy po kayo. Okay? Kapag 60% ng oxygen requirement na deprive po ninyo sa isang cell, mag-a-accommodate po yung cell na yan, ipilitin po niya na mabuhay yung cell na yan, ano po nangyayari? It will turn cancerous. Ibig sabihin ng mga cancerous cells, hindi sila nangangailangan ng oxygen. Nagiging anaerobic, kung tawagin. Anaerobic. Pag sinabing aerobic, kailangan po ng oxygen. Anaerobic, walang oxygen. So, kapag na-deprive 60% ng oxygen requirement ng mga cells, yung cells po yun mag-a-adapt sa condition na yun, pipilitin lang magawa ng proseso na hindi mangangailangan ng oxygen. So, nagiging cancer cell po yun. Okay. So, 7 channels for detoxification. Ingatan po natin itong mga laman loob natin to, especially itong atay. Ito po yung major organ for detoxification. Ating lungs, ating pong skin, kidneys, intestines, yung ating pong mga blood cells, at yung ating lymphatic system. Yan po yung ginagamit ng katawan para po tayo mag-detox. Okay? Para maalis ang lason sa katawan, yan po yung mga ginagamit ng laman loob. Okay? So, ito po yung mga change in lifestyle. Mag-change po tayo ng lifestyle. Mag-exercise. Depende ngayon. Kaya lang, sa panahon nating pandemic ngayon ay hindi pa pwedeng masyadong lalabas. Convert yung vitamin, inactive vitamin B, nakuha natin sa pagkain, mako-convert po sa active na vitamin B. So, kita nyo nga ito isang babae na ito. Hindi nga po siya umaalis sa loob ng bahay. Nagpapainit po siya. Kaya lang, hindi ko alam kung may panty ba to. Hindi ko alam kung paano. Kung ano pa yung kanyang pinaiinitan. Ano pa? Lumanghap ng sariwang hangin. Di ba? Sa mga nakaraan nating mga seminars, sabi ko po sa inyo, punta kayo sa mga tabing dagat, sa mga lugar na may flashing of waters. Meron pong sa-flash ng mga water molecules, sa mga may waterfalls, sa mga tabing baybaying dagat, sa mga lugar na maraming puno at halaman dahil po yung
negative ions sagana po sa mga lugar na ito. So kapag nalanghap nyo itong hangin na mayaman po sa negative ions, maganda po yan sa ating kalusugan. Okay, and of course, ito yung iba, kahit po pandemic, kulang po sa pagpapahinga. No? Ang ating immune system, kailangan po ng 9.5 oras in total darkness na tulog para po makarecharge completely. Diba? Kailangan po 9.5 hours of total sleep. Kaya lang, sa panahon ng pandemic ngayon, ano ginagawa ng tao? Sa halip na matulog, ML lang ML. Cellphone on cellphone. So, lahat, inuumaga sa kapapanood ng mga pelikula sa Netflix. So, hindi po nakakapahinga. Kaya po tamad na tamad pag-isip kinabukasan. Kasi kulang sa tulog. Alam nyo ba, kailangang malaman ng utak kung umaga o gabi. Meron tayong tinatawag na circadian rhythm. Kasi po, yung utak natin, meron pong ilalabas na mga hormones, may ilalabas siya ng mga tinatawag na chemical neurotransmitters para po maisagawa ng ibang bahagi ng katawan yung kanilang trabaho. Ginagawa nila po yan sa panahon ng kayo ay natutulog. Tandaan po ninyo, sa panahon ng natutulog lang nagaganap ang healing, growth, and development. Kaya nga po sa mga magulang natin, ng nanay natin, di ba? Noong tayo ay mga bata pa, sinasabi sa atin, matulog kayo ng tanghali para kayo ay tumangkad, lumaki. Matigas po ulo ko. Tumatakas po ako kapag yung nanay ko po at tatay ko tulog na. Tatakas po kami para makapaglaro habang tulog sila. Kaya, ayun, ngayon ko na-realize, tama pala yung nanay ko. Nung napag-aralan ko po sa medisina na ang growth, development, at saka healing ay nagaganap sa panahon kung kailan ang tao natutulog. Kaya kung kulang sa tulog, kulang din ang growth, development, at healing. Kapag walang tulog, tulad ng marami akong kakilala na walang halos tulog, yung mga addict, hindi natutulog. Kita nyo itsura ng mga addict na kasi walang tulog, wala ding growth, development, at saka healing. Kaya po sa hospital, sa ICU, dapat ang mga pasyente dapat kumpleto sa tulog. So, may mga ibang nurses, hindi lahat chismisan ng chismisan, hindi po makatulog ng maayos yung mga pasyente sa ICU. Tapos ang liwa-liwanag pa. Kaya po hindi makatulog ng husto yung mga pasyente, hindi po magkaroon ng total healing. Bakit po? Kailangan malaman ng utak kung umaga o gabi. Sino po ang magsasabi kung umaga o gabi? Alam ka naman sisilip, ang bungo naman natin, wala namang opening yan eh. Diba? Para makita ng utak kung maliwanag o kung maliwanag pa, umaga. Kung madilim na, gabi, hindi. Sino po ang magsasabi sa utak kung umaga o gabi? Sino po? Tama. Manok. Manok. Kapag tumilaw kang manok, karinig nyo. Umaga na. Hindi. Sino po magsasabi? Mata. Hanggat may nakikitang liwanag ang mata, iisipin ng utak, umaga. Kaya kahit na gabi, pero may nakikita siyang bukas sa television, may bukas na ilaw, may hawak-hawak kayong cellphone, so nung magre-register doon sa utak, umaga pa. So, hindi maglalabas ng melatonin. Yung melatonin, isa pong hormone, yung po yung nagpapaantok sa atin, yung po yung nagpapatulog sa atin. Para po, pag lumabas yun po yung signal, makakatulog na yung tao, yung po yung magsisignal, tulog na po yung ating boss, healing process na tayo. So magsesend na po yan. Gagamitin na po lahat ng mga bituka, i-absorb na po lahat ng kailangan sa katawan nyo para magamit kung saan merong kailangang
gamutin na bahagi ng katawan. Ganun po yung nangyayari. Kaya kailangan mahalaga ang tulog. Ano po ang gusto po ninyo? Walang tulog o walang gising? Pamili kayo. Walang tulog o walang gising? So, siyempre, may tulog, may gising. Di ba? So, ang ating immune system, ulitin ko, mangangailangan ng 9.5 hours of sleep in total darkness. Kailangan madilim. Oh, madilim. Okay. So, and lastly, sabi ko nga po, matuto po kayo mag-manage ng stress. Ang dami niyong sakit kapag po kayo hindi matutong mag-manage ng stress. Okay? So, yan. So, muli po, sana po nakatulong ako sa inyo. Marami po ay natutunan ngayong hapon para po lumakas ang ating immune system, para po makalaban tayo sa pandemic, sa virus na kinakaharap natin, bacterial infections. Marami pong viral infections ngayon dahil mainit, may mga bulutong, tigdas, beke. Yan po yung panahon ngayon. Kaya mag-ingat po kayo. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, gulay, prutas, bawasan po ninyo yung mga acidic, bawasan ang mga synthetic na pagkain. Piliin po ninyo muna yung pong mga pagkain ibinigay sa atin, ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Alkaline po yun. Yung pong mga ginawa ng tao, synthetic, acidic, sama-sama. So, halimbawa, sino po ang gumawa ng jumbo hotdog? Tao, acidic. Sino po ang gumawa ng talong? Siyempre, pinagkaloob ng Panginoon, tinatanim lang natin, pero sa kanya nagmula yan, alkaline. So anong pipiliin nyo? Jumbo hotdog o talong? Ayun, tama, talong. Pinili ni Yen, talong. Anong talong? Talong na Tagalog, talong na Bisaya, o talong na Ilocano? Yung talong na Ilocano, yung medyo bilog-bilog. Diba? Medyo bilog, parang halos ng Tagalog, yung mahaba na tuwid. At ang talong ng Bisaya, yung pong baluktot, yung paliko na talong. So ano piliin nyo? Ilocano, Tagalog, Bisaya. Tagalog. Tagalog ang gusto nyo. O meron namang gusto na na Bisaya. Yung medyo liko. Mas masarap daw yung mas masarap daw yung liko. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Sige po. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood. Ay, nako, lumampas sa ataw sa oras ko. Sige, so magkita-kita uli po tayo. Kailan ba yan? Monday? Monday ba? Or Tuesday? Tuesday na. So, part 1 tayo ng Tuesday, tapos part 2 ng Thursday. Ganun ba? Sige. Sige. Mga okay. So, Bravest Dreamers, antabayan na nyo lang po kasi medyo yung ating pong schedule ay nababago dahil po sa ECQ. So, hindi po katulad ng dati na walang ECQ, regular po yung ating mga schedules. Ngayon po, sumusunod tayo sa mga protocols, kaya po medyo nababago yung ating mga schedules. Okay? So, muli po, maraming salamat at magkita-kita uli po tayo or manood po uli kayo. Subaybayin niyo po ulit ating presentation sa darating po na Martes. Okay? So, baka bago. Basta ang tabayanan po niyo kung anong susunod na schedule. Okay po? Ayan. Ayan. Apo. Sige. Okay. Sure. Sige. Opo. Opo. Ganito po. Sa kahit hindi po sa barley,
Basta po ang pasyente ay dinadialysis, lagi pong ina-adjust yan ng doctors yung kanyang mga iba pang gamot, hindi lang po barley. So sa atin po naman, sa barley, kailangan po ma-supervise po ng doctor na may alam po sa paggamit ng barley. Kasi kung ang tatanungin po yung mga conventional doctors, hindi po baka mamaya sasabihin ipagbawal pa. So siyempre, iba po yung kanilang practice. Pero sa amin pong integrative medicine and naturopathy specialist, pwede pong bigyan. Kasi po sa amin, ayon po sa aming pag-aaral, makakatulong po ang barley sa mga pasyente na may problema po sa bato. Ibabalik po yung function ng kidneys. Okay? So, kailang yung dosage po niya magbabago. Medyo nababawasan. Okay, so, kung kayo po ay may mga dialysis patient at papagamitin po niyo ng barley, ang gawin niyo lang po, isend niyo po sa akin yung kanyang mga lab test, yung mga blood test, at ibibigay ko po sa inyo yung tamang dosage kasi depende po yun sa lab test ng pasyente. Okay? So, punta lang po kayo sa Doc Vico or sa Dr. Victor Escueta na Facebook account ko at doon po tayo mag-usap. Okay. Yun. Apo. Oo. Oh, sige. Okay. Welcome. Okay. Okay, welcome. Okay, so bilang paggunita natin sa Nutrition Month, muli po ipinapaalala ko sa inyo, 95 or 90 to 95% ng mga sakit ng tao dahil po sa kinakain. So, alisin po natin, paulit-ulit kong binabanggit ito, alisin ang mga preservatives, mga food additives, yung pong mga beef cubes, pork cubes, chicken cubes, yung pong mga food additives na ginagamit po sa pampasarap, alisin po yung mga matataba, mamantika, maalat, matatamis sa pagkain para po maging malusog, masustansya. At binanggit ko uli, alkaline, no? Alkaline foods and drinks, konti lang po yung mga acidic food and drinks. Kailangan ma-maintain po natin yung alkalinity ng ating katawan. Okay? So muli po, stay safe, maging healthy po tayo, pumili po ng mga masustansya at magagandang pagkain. So mag-take po kayo ng JC Organic Barley, Ashitaba, 4Green, Green Tea, at Glutafit, Omnifit for obesity and overweight. So muli po, maraming salamat. Okay? Sige po.